Panibagong hakbang ang ipatutupad ng National Defense Department at ng Armed Forces of the Philippines para ipakita sa bansang China na seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta nito sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Kasunod ng pinakahuling panggigipit ng Chinese Coast Guard sa isang sasakyang pandagat ng Pilipinas, nagpasya na ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mas palakasin pa ang pagprotekta sa teritoryo ng bansa, lalo na ang Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Katunayan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ipatutupad na ng bansa ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Gitnang kalihim, ang hakbang na ito ay para masiguro ng mga Pilipino ang siyang makikinabang sa likas na yaman na matatagpuan sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod nito, inatasan ni Teodoro ang mga AFP commander at unit heads na gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pagpapatupad ng CADC. Hakbang na rin ito ng bansa matapos atasan ni Chinese President Xi Jinping ang Chinese military na maghanda sa posibleng maritime conflicts. Ayon sa isang maritime law expert, patunay lamang ang hakbang na ito na seryoso ang pamahalaan para protektahan ang teritoryo ng bansa. Alam naman natin, marami tayong isla at katubigan. So dahil doon, kakaiba yung dapat na approach natin sa defense strategy. So itong Comprehensive Archipelagic Defense Strategy ay isang pahiwatig na finally talagang siniseryoso talaga ng gobyerno yung challenges natin ng external defense. Napapanahon na rin daw ang ganitong estratehiya, lalo't hindi na lamang internal na problema ang kinaharap na hamon ng bansa. Kaya marapat lamang daw natutukan na rin ang external security threats gaya ng pagkuha ng likas na yaman na pag-aari ng Pilipinas. Pag hindi sila napigilan dyan, sigurado na in the future, papasok talaga sila sa ating mga inter-island waters at mga resources natin. No? Kaya kailangan talaga ito. Malaking bagay din daw ang pagiging agresibo ng pamahalaan na ipaglaban ng teritoryo ng bansa, lalo na ang pagpapalakas ng defense capability ng Pilipinas. Ang importante ay talagang inadapt na nung government itong shift nga nung attention. No? At talagang nakita natin na binubuhusan nga ng pera din ito. No? Kaya yung mga announcements tungkol sa acquisition ng mga barko at yung matagal ng usapan tungkol sa acquisition ng additional na mga combat aircraft, yun yung pahiwatig nga na okay, lilipat na tayo talaga. Sang-ayon din si Batong Bakal sa naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na muna dapat gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos. Anya, tama ang desisyon ng bansa na idaan muna sa mapayapa at diplomatic na pamamaraan ang pagresolba sa mga isyu sa maritime domain ng Pilipinas. Sinabi nga ng Pangulo na it's not the right time. Tama naman po. No? Hindi naman pwede na bawat sugat mo, tatakbo ka na kay Big Brother. No? Anong magiging tingin sa'yo ng mga ibang bansa? No? Napaka, ano yung tawag doon? Ayan, snowflake. Cry baby. Hindi pwede rin yon. Para sa ating interest din, hindi rin pwede tayong magpakita na parang napakahina natin, ano tawag doon, yung balat sibuyas. Dagdag pa nito na hindi naman kasunduan ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US para magsimula ang kaguluhan. Hindi ko nabasagan tayo ng windshield, ibig sabihin kailangan ng invoke yung Mutual Defense Treaty para mag-umpisa ng bakbakan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Matatanda ang panibagong diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, kung saan 4 na Philippine Navy personnel ang nasaktan. Pero binaliwala lamang ito ng China. Taong 2016 nang maglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa Hague, kung saan kinatigan nito ang Pilipinas sa pagkakaroon ng sovereign rights sa WPS. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.